Buenos dias mga kasangkayan, maligayang pagbabalik sa aking munting channel. For today's video, isa na namang munting kaalaman ang maibabahagi ko sa inyo patungkol sa maintenance ng isang condenser line. Pero bago yan, pagkatapos muna ng isang maiksing intro. But before we go any further, a word of caution. Don't let just the salaries drive your choices. Let your desire drive your choices. There is wholehearted, passionate effort. Passionate effort leads to expertise. Where there is expertise, opportunities and success follow. Ano nga ba ang condenser line sa heat ventilation and air conditioning system? Sa HVAC system, ang condenser line ay karaniwang tumutukoy sa mga refrigerant piping, konektado sa condenser unit. May tatlong linya sa refrigeration HVAC cycle, at isa doon ang condenser line. Ang tatlong linya sa isang refrigeration HVAC cycle. Ang una, discharge line or hot gas line. Pangalawa, liquid line or condenser line in strict sense. Pangatlo, suction line para makumpleto ang cycle. Kapag sinabi sa HVAC ang condenser line, kadalasan ito ay tumutukoy sa liquid line na lumalabas sa condenser or high pressure, cooled refrigerant in liquid form. Ang condenser sa HVAC ay napakahalaga dahil dito naglalabas ng init ang refrigerant papunta sa hangin o tubig, depende kung water-cooled or air-cooled. Kaya kailangan mamentina para hindi bumaba ang efficiency. Kung madumi ang condensed fins o barado ang tubes, nahihirapan ang init lumabas. Ang resulta, tataas ang pressure. Sa madaling salita, ang condenser ay parang heat releaser ng system. Kung hindi tama ang pagmentina at hindi malinis, buong HVAC system ang maapektuhan. Masisira ang efficiency at pwedeng masira ang compressor. Unang hakbang para sa pagmentina, kailangan linisin ang strainer ng condenser line. Isa itong filter o salaan na nakakabit sa liquid line pagkatapos ng condenser. Layunin nito na salain ang mga dumi, kalawang o bara na pwedeng manggaling sa piping o kaya sa lumang refrigerant system. Mas madalas itong suriin dahil may posibilidad na may mga debris mula sa piping installation. Ang regular na pag-maintenance ay nakadepende sa kondisyon ng system, pero kadalasan ay 3 to 6 months ang inspection at paglilinis. Kung marumi ang environment o luma na ang piping, mas madalas na ang cleaning. Isa lang yan sa pangunahing preventive maintenance ng system. Tanong: kailangan ba ng chemical passivation pagkatapos madrain at malinis ang loob ng condenser line? Depende yan sa kondisyon ng condenser kung kailangan pa ng chemical passivation pagkatapos linisin. Una, kung bagong linya o bagong instalasyon, pwedeng copper, carbon steel, natural may mill scale, kalawang at oil residue. Dapat passivate para magkaroon ng protective film sa loob ng tubo laban sa corrosion. Pangalawa, kung matagal lang naman na hindi nalinis at makapal na ang kalawang at sludge na natanggal, mas expose ang bare metal, kailangan ng passivation para hindi agad madaling kapitan ng corrosion. At kung water-cooled condenser line naman katulad nitong aming ginagawa sa ngayon na nililinis ang strainer, mas prone ito sa falling at kalawang dahil sa contact sa cooling water. Ang chemical passivation ay recommended para protektahan ang tubo. Ang conclusion sa ating video ngayon about condenser at cleaning maintenance. Makabubuti ang chemical passivation sa condenser line, lalo na pagkatapos ng major cleaning o repair. Kasi nagiging exposed ang metal at madaling kalawangin. Pero kung simpleng paglilinis lang ng strainer at walang corrosion, hindi na ito kailangan. Anyway, mga kasangkayan, ng line na ito ay merong regular na chemical passivation dahil meron itong permanent chemical dosing point. Kaya di ko na kailangan passivate. Bueno mga kasangkayan, pansamantalang hanggang dito na lang muna. Pero kung interesado ka sa mga ganitong content, pahingi naman ng isang like at pakipindot na rin ng subscriber button. Para sa susunod na video magkaroon tayo ng koneksyon. Sa muli, maraming salamat sa nakaabot sa dulo ng aking video. Hanggat sa muli nating pag-ugnay. Gracias a Dios.